Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Father Flavi, pinondohan umano ni Saldico. Lumutang ang panibagong kontrobersiya matapos ihayag ng council ng grupo ng mga ex-marines na dating nagtatrabaho kay former Congressman Saldico na si Attorney Levi Baligot na may naging ugnayan umano ang ilang personalidad sa pakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva. Sa isang press briefing ngayong February 24, 2026, sinabi ni Baligot na mayroon din silang kinausap na mga di umano AJK victims family sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva. At lahat ng gastos ay sagot ni Saldico. Ang pahayag ni Baligot ay bahagi ng mas malawak na salaysay ng mga ex-marines hinggil sa umano'y operasyon ng mga kaugnayan sa pagdating ng mga investigador ng International Criminal Court sa Pilipinas noong 2023. Ayon sa abogado, bukod sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ng AJK victims, sinagot din umano ng grupo ni Saldico at Antonio Trillanes IV ang iba pang gastusin ng mga dayuhang investigador. Sabi ng abogado, lahat ng sasakyan, hotel, pagkain at accommodations ay sinagot ng grupo ni Saldico at Sunny Trillanes. Bagamat hindi tuwirang inakusahan si Father Flavi ng anumang illegal na gawain, iginiit ni Baligot na mahalagang mabusisi ang daloy ng pundo ang tunay na layunin ng mga aktibidad. Sabi niya, bilang abogado nakikita ko rito ang isang mabigat na suliranin na kailangang linawin. Aniya, inihain ng kanilang grupo ang mga dokumento at affidavit sa Office of the Ombudsman upang masiyasat ang mga paratang. Ito ang sabi niya, isusumiti namin ito sa Ombudsman para malaman kung may pananagutan ang sinuman. Hanggang ngayon, wala pang formal na pahayag sina Father Flavi, Saldico at Antonio Trillanes hinggil sa naturang paratang. Okay. So, ako nakikita ko na siguradong i-deny yan ni Father Flavi. Sabihin lang niyang sinungaling. Kagaya ng pag-deny ni ex-Senator Trillanes, sabay may banta na hahabulin ko kayo. Anong ibig sabihin yung hahabulin? Posibleng sampahan niya ito ng kaso. Most likely, cyber libel. So, ito na. Ako kanya-kanyang perception tayo. Ako, naniniwala ako dito sa mga sinasabi ng 18 Marines. Kasi nga, bakit pa sila lumabas? Bakit pa sila pirma ng affidavit na malalagay ang pamilya nila, buhay nila sa alanganin? Kagaya ni Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi na natin alam kung nasaan siya. Kung buhay pa ba siya. Nabanggit lang ni Atty. Baligot kanina na ang balita daw nila nasa ibang bansa. So, sino ang nagdala sa kanya sa ibang bansa? May nabasa akong post. Ito, theory lang na di umano si Master Sergeant Orly Gutesa hawak na ni Martin Romualdez. Na pagdating ng panahon kung magkagipitan, parang ilalabas si Orly Gutesa na magsabi na walang katotohanan yung sinabi ko. Parang ganon. Theory noon. Ngayon, hindi na pwede.
Kasi nandyan na yung 18 Marines na nagsasabi, totoo yung sinabi ni Gutesa. So, si Gutesa, kahit i-backtrack pa niya ang kanyang statement, kung totoong hawak siya ni Romualdez, wala na. Dahil mas malakas, mas mabisa ang salaysay nitong 18. Oh. So, ito na. Panlumo, nakakagalit, grabing mismo bahay ng presidente, diniliberan nila ng pera. Bahay sa Forbes Park at bahay sa Poway, Ilocos Norte. So sana maibigay na sa media yung affidavit ng 18 Marines. Sa ngayon, kung ano yung ipinahayag kanina, yun lang. Uunahin lang muna na isubmit ang affidavit sa ombudsman. Hopefully, bukas makalawa, mahawakan na ng, when I say media, ay yung mga nagsasabi ng katotohanan. Kasi may 3 mainstream media na ngayon tahimik, wala silang balita. ABS-CBN, GMA News, News 5, wala silang balita. Ang nagbabalita lang, Bilyonaryo News, Net 25, and of course yung mga vloggers na. Kaya nai-inform na ang publiko. So hindi na kayo makapagtago ngayon dahil age of social media. Okay, basa tayo ng mga comments ha. People who reacted. Comments na lang. Joy Casamayor, Flavi, paldong-paldo kaya masipag maghukay. Lord, I know you're watching. Naghukay siya ng mga bangkay di umano ng mga biktima. Sotomar, kaya pala lakas ng ingay ni Damaso, pati patay, naghuhukay na, may malitang natanggap. Daling mag-akusar, ang hirap patunayan. Yes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nga taga-aning sin kay ay Nakatop na ka. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang yero. Ang putol-putol na ang yero. Makita gid nato nga wa na gid nagpariha. So muna ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, ilang tuluganan. O karon kol pila na ni ang imong atop ka tuig ay ani nang itsura buslot na gid kaayo. mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman kol sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod man gud kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-prinsa mo mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Di na ko pagauto pagpalit din na mga ni mo man akong balay. So naa ka estudyante kol wala. Naa Pila ka buok imong estudyante? duha na college ang isa. High school. College ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta pod sa ila. So unsa imong trabaho kol? Farmer raman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mm. Mas Ginoo sa
tabangan ko sa sin Oo. Salamat. kayo. Oo, salamat kayo ko. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandayo ra gyud ako akong gipangandoy. Mm. Matabangan ra gyud ko aron mamalagyan ni akong malay mato. Mm.